The Pinkies Boys. Sino ang gusto nga mag-pink ka mo nga tapapat? Duda ko si Michael, gid mo. Mayong gabi na. Open your Bible, please. 1 Peter chapter 2, verse 2. 1 Peter chapter 2. Verse number 2, shall we all stand? So, umpisa nato ng ating series of lesson on Christian growth. Christian growth. The Bible says in verse number 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that they may grow thereby. Father, we thank you for the word of God we just read tonight. Thank you for allowing us to be in thine house as we continue coming to the throne of your grace in prayer. Because we believe that prayer is important and there's no other way to communicate with you, Lord, through this prayer. Thank you for your people. Thank you for this church. And Lord, I pray for your wisdom and understanding as we start our series of lessons, this prayer meeting on Christian growth. Bless your servant and empower me, make me a blessing. In Christ's name we pray. Amen. Thank you, and be seated. The Bible says that you need milk and not a strong meat. Sila isang Bible sa 1 Corinthians chapter 3 and verse number 3. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 3. For ye are what? Verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. But sila spiritual men. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Kasi makita po natin dito, yung sinabi ni Pablo, inalintulad niya ang Kristiyano sa isa ka infant. From infancy to maturity. And from childhood to adulthood. Wala ka sa may nakita nga bata o isa ka persona nga wala nagatubo, wala nagagrow, wala gataas, wala nagadako. Di ba? Bisang gani ang mga unano. When they were born, gamay lang na sila. Pero makita mo nga, as the year pass by, nagadako man sila, pero hindi sila nga sang normal nga pag dako o paglaki. Di ba? Nasundan niyo ko? Okay. Sa isa ka persona nga normal nga tao, normal ang iya paglago, makita mo na sa structure sa iyang lawas, sa iyang pag-iisip, no? Maging sa emotion niya, nagaiba. Okay? Now,
Kini mga bata nga nasundan ko halin sa kay Marta, kay siyang pinakasubang sa mga bata. And then si Ip-Ip, si Jepta, si Jared, si Mera, kag si Jared, tanan na sila nakainom sang gatas ang bata pa sila. Oo. Subong si Marta, way na sa inom gatas. Milo na siya kung isa gatas pero Milo. Si Mera, ginlutas na siya sa nanay niya, 3 years old na siya. 2 years and a half, ginlutas na siya, ngayon na sa magdidi kay nanay niya. Ha? Subong ang medyo magasto si Jared na kay nagagatas na siya. Kay si Mama ya Jo, wala sa ginapainom sa gatas. Hindi yan nanay mo. Okay? Now, ini mga kabataan, hindi na sila magpabilin nga among sina. Kakita kamo nga sa edad ni Fernan nga nagabibiron pa. Ano ayan ang imo maging reaksyon nga makita mo si Justin nga naga-diaper pa. Si Justin, 12 years old na, di ba? 12 ka na? Nga daw 5 years old na itsura mo ako. Mga nakakikitatay mo. Okay? Wala. Kadlawan kasi na. You know, ginambal ni Paul, nga matagal na to sila nga mga membros ng church. But they act as a carnal, as a babes. Okay? Now, wala kakakita sa isa ka bata, baby, nga nagkakaon na sa bulalo. O kung nagamang inasal na, wala. Ang ilan na, Jollibee. Di ba? O, spaghetti. Na makaon sa bata na 2 years old. Wala kakakita bata nga nagainom o nagkakaon o nagainom sa kape. 1 year old gainom kape, adlaw-adlaway. Okay, now, ang ginapakita sina sang normal nga bata, gatas. Ibig sabihin, hindi makapagsalita si Pablo sa kanila sa mga makalangit at mga Diyos nun nga mga bagay sapagkat sila ang kanilang buhay ay parang nasa sanlibutan. Kaya imagine, gina-address niya ito mga Kristiyano, pero hindi siya makapag-usap na parang mga normal nga Kristiyano. Kasi parang mga unsaved. You know, marami mga Kristiyano, excited, masaya, kapag pinag-uusapan ay mga bagay, mga makamundo at mga bagay na makasalibutan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa mga espiritual nga bagay, wala sila gana. Hindi sila interesado. Ang iba kapag nasa church, inaantok. Bakit? Wala silang interest. Okay. Tingnan yung bata. Ang bata, umiyak. May bata, natutulog. Wala kita bata, diri nga nagapresko, ga-amen. That's right, Pastor. Keep on, preach on. Wala kakita bata, gapamati sa matapos ko. Wala. Okay? Now, ano kayang mararamdaman mo kapag sinulatan ka ni Pablo? Kung ako siguro kay Paul, ano sa isipan nyo? Sobra naman si pastor, akala niya sa amin mga karnal. Ano pa kayang sasabihin ko? Kung hindi ka spiritual, you are carnal. Kung hindi ka makausap ng spiritual, ibig sabihin carnal ka. Kaya sabi ni Paul said, I cannot speak you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Ibig sabihin, ng carnal,
sa simple nga pamaagi, hindi lumalago sa spiritual nga bagay. Kasi iba, akala yung karnal, yung nagdi-green joke o kon mga, ang sinasabi, mga dinaskal, no? Hindi. Isa yan ka mga reaksyon sang tao nga karnal. Ang iba naman, kapag karnal ka, materialistic ka, you are more on material things. Okay din yan. Isa din yan. Pero isa lang, ang ibig sabihin ng karnal, hindi lumalago sa salita ng Diyos. You see? Now, ating intindihin ito na mabuti mga kapatid, sabi ni Peter, as newborn babes, desire the sincere milk. Kaya nga ang tunay ng anak ng Diyos, lalo na mga bata pa sa Panginoon, nag-desire yan ng salita ng Diyos. Wala silang ibang dinidesire, lalo na nung tayo bago pa lang sa Panginoon. Bago pa lang tayo. Talagang atat na atat tayo na pupunta sa church para makapakinig ng salita ng Diyos. Pero bakit habang tumatagal, ay para nawawala tayo ng gana? Hindi ba dapat habang tumatanda tayo, habang lumalago tayo, dapat naging masiyahin tayo? Naglilingkod tayo sa Panginoon? Bakit umiiba? Sapagkat hindi normal ang Christian life niya. Pero si Paul nilagay niya dito na ang babes na kung hindi mo maintindihan sang maganda o mabuti, parang karnal ang kondisyon ng isa katao. Bakit po? Kasi ang babes o ang baby ay nasa process sang paglago niya. Okay? Sinusundan mo yan. Pinapakain mo yan. Hindi kumakain ng sarili niya. Okay? Hindi mo dapat iwanan yan. Baka madulas. Ikaw ang nagpapaligo dyan. Ikaw dyan ang naglalaba. Okay? Ikaw dyan nagpapabihis. Kasi hindi marunong. Kaya nga tayo sa church, merong Sunday school, may discipleship. Bakit? Inaalagaan natin ang mga Kristiyano na bago pa lang at wala pang masyadong alam sa salita ng Diyos. I'm not talking sa mga new converts. I'm talking sa mga 10 years na nga membro sa church, 15 years old na nga membro ng church, 20 years old na. Dapat discipler ka na. Bakit dinadisciple ka pa? Kasi bata ka pa sa pananampalataya. Hindi ka pa masyado lumalago. Aaminin mo man sa hindi, yan ang katotohanan. Kaya kung totoo ka lumalago, dapat nagpupuluntaryo ka nga maging Sunday school teacher, maging discipler, nagpupuluntaryo ka. Akala mo marami dito mga tatay, ilang taon na hindi pa marunong manalangin. Bakit? Hindi nga lumalago eh. Pero ilang taon na yan. Meron nga dito, magti 30 years na sila nga membro sa church, ngayon pa sila na-offend. Nga wala namang kadahilan-dahilan. Bakit umalis? Kasi daw na-offend. Imagine 30 years plus nga membro. Kasi karnal. Alam mo kung si Paul ang nagsasalit dito, masasaktan ka talaga. At sabi mong yabang ni Paul. Hindi niya alam na umaga, Sunday school, nandyan ako. Sa gabi, nandyan ako. Wala akong absent every Sunday. Nagbibigay naman ako ng aking tithes and offerings. Tapos sasabihin niya, karnal ako. Ay, ano bang sasabihin sa'yo? See? Kaya huwag mong sabihin na matagal ka na sa church. Spiritual ka. Hindi o. In fact, maraming mga matatagal sa church nga hanggang ngayon hindi pa rin natututo sa salita ng Diyos. Nakakalungkot ang ganong bagay, mga kapatid.
Well, hindi natin masisisi yan. May mga Kristiyano, hindi naman mapansin, iiyak parang bata. Hindi bata. Pag hindi mo lang napansin ang bata, iiyak. May mga Kristiyano, meron nga dito dati. Hindi na daw siya nag-aatin ng church kasi hindi ko daw siya pinansin nung magkasulubong kami. Si pastor ang yabang. Nag-smile ako, hindi naman ako pinansin. Hindi kita nakita. Sana ikaw ang sabi, "Hi, Pastor! Good morning!" Kaya ako, pag may makasalubong ako, kahit di ko kilala, "Hi." Sino kami? Sino to? Ang butoy, ko kilala. Ano mawawala kapag nag-hi ka? Ano mawawala nga nag-smile ka? Wala kang talo. See? Pinaringgan mo lang na, bira dito, may naantok ka. Panay ang pagkasunod na linggo ay nandun sa kabilang church. Kalahin mo yan. More than 10 years nga membro. Ay, paano ko sabihin naman sa pastor, ang bira, gumanyan ka rin ulit. At sinabi, bira, pinatuyo ka mo gawali ko. Alis ka man doon. Kaya maraming Kristiyano na hindi lumalago sa church kasi hindi lumalago. I mean, walang conviction. Ano sabi ni Pablo? Ang ugali nyo ay parang isang bata. Hindi lang napagbigyan, iiyak. Masunggod. Kaya pag pinag-aralan nyo ang ugali ng bata, mga kapatid, you can relate. Makarelate ka eh. Di ba? Oh, now, why is it important na sinabi ni Paul, I have fed you with milk and not with meat, so hitherto you are not able to bear it. Akala tagal mo na sa church, gatas pa rin pinapakain sa'yo. Salvation, assurance of salvation, baptism pa rin, prayer pa rin. Kasi hindi mo kayang tanggapin ang mga preaching about mga masasakit na mga rebuke, mga challenge na hindi mo kayang gawin. Kaya nagka-problema. Now, ang question, hanggang kailan tayo nagatas lang tayo nagatas? Hanggang kailan nagatas pa rin ang pinakapaborito mo na kainin? Kapatid, magkape ka naman. Huwag palaging gatas. Tikman mo naman yung kape. Kape Batangas. Pastor ako, Energin. Walang problema. It's normal pag ang tao magbalik sa envy, sa kahisa, sa division, pag-away-away, o pagbahin-bahin, strife, may pag-away-away sa loob ng church, kasi mga karnal. Baka ma-offend naman kayo. Kaya magbati na kayo. Kasi karnal ka. Sabi ng Bible, bakit kayo tinawag ni Paul nga karnal? Because there is an envy. Alam yung envy? Kaysa. Alam mo yung division? Yung pagbahin-bahin? Ibig sabihin, wala kayong unity. Pag-away-away. Alam nyo, dito sa loob ng church, ayaw ko na mayroon nag-aaway-away dito. Ang church sa Corinto, bakit sila
maraming pag-away-away, grabe ang immorality nila, grabe ang ilang pag-divide. Kaya sila ni Paul, ang church sa Corinto, karnal nga simbahan. Hello? Are you there? Bisa sa pamilya, sa mag-asawa na lang. O sabi mo, hindi ako magsusorry sa'yo sapagkat ikaw ang may kasalanan. Okay yun. But you know, it takes maturity. Lalo na sa mag-asawa. Di ba? Ako din, hindi ako asawa ko kasi babae siya. Ako palagi humingi ng tawad. Para walang gulo. Kasi may mga tao ma-pride kuminsan eh. Kahit kasalanan mo, kuminsan ng tatay o ng asawa, hindi magpano yan kasi tatay ako. Walang mawawala sa pagkalalaki mo kapag ikaw ay hindi nagsasabit ha, ikaw ay nagpapakumbaba sa asawa mo. Hindi naman sasabihin ng asawa mo, o kita nyo, ang husband ko, palagi yan sa akin, naghumingi ng tawad. Kasi mas matigas ako. Hindi sasabihin yan. May mawawala sa iyo kapag humingi ka ng tawad? Wala. Kasi tayo, alam mo, ano ibig sabihin? Ugali yan ng mature na tao. Ang Panginoon niya grabe kasalanan natin, pero pinapatawad pa rin tayo. Hindi lang kinahiyas ang mature nga tao, kundi tao nga kabalo, ang iya kanyang puso ay puso at pag-iisip ng Panginoon. It's normal. May mga gina-advisean ako dito. Lalapit, pastor, yung na Brad, sis, magpakumbaba kayo. Kasi pag ikaw ay matapang din yung kaaway mo, babarilin ka. Ayun, binaril. Kasi ang siga Sabi ni Mrs., niya pa kung ikaw dabi, ikaw tong gingit-git sa duha ka motor. Sabi ko, hindi ko sa pagtiroon, bisa may baril ko. Tiyan ko, mapabubog lang. Wala kang magawa Kaysa barili ko man, patay yun, ibabilanggo ako. Gunban pa naman. Pero wala akong baril. Kahit nail cutter, wala ako. Ako marami kong alam na pastor, ng mga dadala ka ng baril. Hindi ka naman si Pastor man napapatayin siya ng mga totoo. Bigyan mo. Una, karnal ko, mahilig kasi ako manunod. Walang araw, hindi ako buhay na walang rambol hindi pa tayo nakapunta ng langit. Sabi ni Paul, yung mga bagay na gustong gawin, hindi ko magagawa. Pero yung mga bagay nga hindi ko magawa, yun ang ginagawa ko. Bakit?
nasa old nature, andito pa old nature. Wala pa tayo sa glorified body. Kaya pwede ka pa magkasala. Pwede ka pa manuntok. Pwede ka pa magbura. But because you're controlled by the Holy Spirit, hindi mo kayang gawin yun. Kaya kung may mga pastor ka mo mabatian nga, mo ni, itaho lang na may panakapalangit. Kapariyo mo. Akala nyo kasi sa pastor, anghel. Hindi kami anghel. Tao kami nga kapariyo nyo. Grasya lang sa Diyos nga makapadayon kami sa Ginoo. Kaya sa Bible, it's the normal life ng isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So Paul, makita natin dito, ginadmonish niya ang taga-Korinto. Ano sila sa Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. Hebrews chapter 5. Nga ba init? Init di man? Biraw? Sila okay lang. Pandarang guro itong atong pa. Ang layo, no? Di na. Silang 30 minutes naman lang. Away na gani. Mga 20 minutes, 15 minutes, tapos ako. Hebrews chapter 5. Tingnan nyo ha. Introduction malang ni ato na. Sa Sunday na tayo expound todo. Chapter 5, verse 11. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, saying ye are dull of hearing. Sila ni Paul, marami pa sana akong i-express o sasabihin sa inyo. Kaso lang, mahina ang utak nyo. Kalahin mo salita, ano? Tagalogin mo yan. Yan ang sana nakalagay dyan. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Kaso lang, mga bukok ang ulo nyo. Dull of hearing. Hindi yan bingi. Makarinig, pero parang hindi nakarinig. Katulad sa iyo. Marami na kayo naririnig dito, pero binabaliwala nyo kasi hindi mo matanggap. Okay? So, verse 12. For when for the time ye ought to be what? Teachers. Ye have need that one teach you again, which is the first principles of the oracles of God, and are become such, have need of milk and not of strong meat. Bo, nakakahiya talaga, no? Sila ni Pablo, bo, dapat kamo ang magatudlo. Kamo pagyapong ginatudluan. Kag hindi kamo makabaton Japon sa karne. Gusto nyo Japon gatas. Verse 13. For everyone that useth milk is what? Unskillful. Ano unskillful? Sa Ilonggo. Walang unskillful. Magsiri ka skillful, marami kang nalalaman. May abilidad. Ikaw kunusin niya, 20 years ka na, pero wala kang alam. Saan? Sa Word of God. The Word of righteousness, for he is a babe. Imagine 10 years, 20 years ka na sa church, wala ka pa ring alam sa salita ng Diyos. Kung ako kay Pablo, ma-offend talaga ako dito. Alam mo, sasabihin ka, ang birang tanda-tanda mo na. Hindi ka pa marunong mag-toothbrush. Nakaka-offend yun na. Ang birang tagal-tagal mo na, pero hindi ka nagtatawas pa rin. Sinabihan ko na kayo nga magtawas. May naamoy pa rin ako kanina. Alay, nagtawas ka? Ito mga Bible student natin, para mga bata ito eh.
Nakaligo ka na? Akala mo matatanda, sabi ko nakaligo ka na? Kasi sabi ko, Bible student kayo. Dapat yung buhok nyo nakaayos. Hindi yung pagising, yung mukha mo parang, dito tinitrain yan sila. Para paglabas, kita nyo si yung nag-pray sa gabi. Si para mga lasing. Gadala sila sang silig sila. Bible student ka. Good morning po, sir. Pastor, good morning po. Pastor, good morning. Ay, bata yan eh. Dapat nakaganyan araw-araw yan bago mag-flag ceremony. Lahat. Ganyan. Lahat. Ay, morning. Morning, ma'am. Pambira, ilang taon na ganun pa rin sininyalin. Wala, yun ang training ko sa kanila. Tagal na yan. Hindi sila military. Pero dapat snappy ka. Kahit nakadamit ka, wala kang pera. Pero pag tinignan ka sa tao, hindi naman sa magmayabang. Punta kami ng Ililo sa kasama ko yung mga preacher, mga Bible student. Ang guard, ay, good morning po. Sabi, bakit ako lang? Sabi ni Boboy, ay, gob. Mga gobernador ibo yan. Di ka na naipag ang kwartya eh. Hindi na si gobernador ko. Sulod ko sa Camp Delgado, nagkuha kami sang salakyang permit sa registration. Sampot nalimutan, bakit nakapunta kami doon? Kasama ko yung mga taga Cebu nga nagawa. Tuturo sa mga pulis, kag sa mga school. Naka-jacket ako ng brown. Ay dati ang buhok ko, dito, puti talaga dito eh. Dumaan yung babae na pulis sa kalalaki. Vampire, pag kanya, no? Good morning, sir. Ay, anong gagawin kasi ko? Hindi tuloy ni Biro. Ay, pero kung Bible student ka, pastor ka, tapos nakasuot ka, may ngala pa champion cigarette. Tapos yung barong mo parang layag na pwede pa maypay. Ano yun? Pastor? Pastor ba yun? Ano yun si Mayor? Pag magkita kami, hindi ako umahabol sa kanya. Dapat ko piling si Bangkar na? Bangkar ba yun? Andyan si Mayor. Mga picture Mayor. So makita ko ni Mayor, siya dumalagan sa akon. Kalahin mo yan? Bakit? Irespetado ka eh. Kahit sa damit na lang, at least, ang pangit ko naman, di naman ako gwapo nga para lapitan eh. Bakit tayo pumunta dyan? So sa kay Paul, sabi niya, ang tagal nyo na dito, parang bata pa rin kayo. 30 years na kayo, napakahaba na, pero hindi pa rin kayo nag-grow. You ought to be teachers na. Ibig sabihin, maki-encourage na kayo. Maging discipler na kayo. Maging Sunday school teacher na kayo. Makapagdadala na kayo ng mga bisita, pero hindi nyo magagawa yan because there is something, there is problem in your hearing. What is that? Dull of hearing. Hindi tama ang pagtanggap mo sa salita ng Diyos. Hindi maganda ang pakikinig mo. Napakinig po kayo. Sa pag-grow ng isang Kristiyano, pariyo ang padulungan natin, pero hindi pariyo ang kadasigon natin. Kasi may mga Kristiyano nga, nauna, mabilis ang pagtakbo. Ang iba na mahina. Okay?
Merong Kristiyano nga matagal na church pero hindi pa rin makausad. Itong bago pa lang, ngayon, ando na sa gawain. Yung iba, Sunday school teacher na. Bakit? Lumalago siya. Alam nyo, sa totoo lang, gamitin ko mang salita na ito, hindi ang church perfecto. Pero alam nyo kung ang lahat lang ng Kristiyano sa loob ng church, mga mature, nag-grow, ang ganda at ang saya ng isang simbahan. Ako, naidlaw ko sa mga apo ko, sa mga bata ko, labi na si Apit na si Mera. Gusto ko man nasa sa bahay sila palagi. Pag umuwi na yan sila, nalulungkot ako. Pero pag nandito sila sa bahay, naiinis ako. Alam niyo bakit? Ang ingay! Iiyak, away si Marta kasi ipip. O pambira, sabihin ko sa inyo. Intindihin mo mga bata yan eh. Ganon sa church. Bakit maingay, maraming mga membro nag-away-away? Sapagkat mga bata. Kaya maraming na-offend mga bata. Hindi ka angayan. Ang tanda mo na, pero ang ugali mo bata. May kinatawag na working Christian. Bicycle motorized Christian. O bicycle Christian, motorized Christian. Saan ka sa tatlo? Walking Christian, bicycle Christian, o motorized Christian, or four wheels Christian. Ha? Sila ni Paul, you are carnal. Kailangan nyo bumalik sa dating turo. Kailangan nyo turuan pa rin kayo ng salita ng Diyos. Mga inigugma, ang kadasigon sang aton pagtubo, nagadipindi ini sa pagbato naton sa pulong sa Diyos. Agree ka mo sina? Liwaton ko ha. Ang kadasigon sang inyo pagtubo, nagadipindi sa pagbato naton sa pulong sa Diyos. Yeah. Kahit sa school. Di ba? Bakit di ako nakatapos sa high school? Hindi sa bubo ako. Nasa normal lang ako. Kung bigyan mo ko ng grade 1 to 10, ang aking kaalaman sa school, nung high school ako, nasa 7 ako. At least 7. Hindi masyadong bubo, hindi masyadong maalam. Kung sa grade, ang akong grade sa high school ko, nasa 81, 82, 83, pinakataas 85. Pero kay Permila ako bulakbol, sa isang taon, sa isang buwan, kaysa lang ako magpasok sa school o isang linggo, di ko niyang grade ko lahat, puros wasay. Ang pinakamataas ko, 79. Ang pinakababa ko, 74. Di ba kayo? Mga matalino kayo, di ba? O si Ipip, buwas tuma? Ha? Friday, 4 ang awards. Kita nyo, si Marta, walang award. Naginibi sila aninin. Kaya ang ilang maestra, ginbagsak sila. Ilang grade sa MAPI, 90, nag-70. Kaya wala sila nagsaot. Tinawagan ko si Ma'am Grace. Siling ko, ma'am, gapugong lang ko di subong. Kadtuan ko ng maestra nga na, patilawon ko siya sang grade niya 60. Manuglakad ako sa school. Di ka kita mo 90 ang grade, 70 ka, kay wala ka lang nagsaot. Siling ko, akong masaot para sa anak ko.
Sila sa ni ma'am niya, tingnan man si Justin. Siling ko, hala, tapos gini. Siling ko, hindi ko ba nakilala si Justin, sino na? Sa tunga time, si Justin, backslider pa si tatay, si nanay niya. Kariging pasugtan siya ni Julius. Sino nga alam mo ganiday? Shane? Kintagala sa ibang project. Basta nila sa magsaot. Sila sa maestra. Niya kadamo da sa bawal sa inyo da. Kaya nagiging ka mga bawal kaya magsaot yao. Hindi bawal magsaot. Wala di bawal Sinong bawal di mag-inom? Pwede kaya kainom. Manigarilyo ka? Mag-shorts ka? Mag-drugs ka? Pag gusto kaya. Di ba? Well, di yan. Bahala kaya sa Diyos. Bawal diyaw sa Bible. Ti mga bata pa wala na buot. Ting may stress isog. Sila ni Marta niya, lapit na sa pa mag-retire. Sila yung tilawan niya kung maka-retire siya. One time, may mga estudyante na sa Philamer. Pasauton sila sang dayang-dayang tapos gaas na ding bayo. Kinagtuan ko. Siling ko, ma'am, tanan nga kay eskwela ni sa inyo, gina-required nyo nga magsaot kag magbistida sa kamo sina. Hindi man. Mga Jehovah, nag-flag ceremony. Ginalagbong nyo. Ang Jehovah, gabutar na. Wala na gabutar. Ang Muslim, gatin sa Bible 101 nyo. Wala. Tinga nga mo niya nga estudyante, inyo gidya ginalagas. Niya kay damo man di baptist nga sinaot, sobra pa, mahid-mahid pag mga saot, ilain man kami nga baptist. Alalain gali ka mo, ay sorry lang pastor, ayun. Ilalan sila ni. Unwa ito sa mga ito mga makwanto, ang pambihira. Amo man sa kapisay. Kung isubong wala na, pastor, papirmano na, ay kay gina-require niya may pastor nga mag-amusin niyo. Sige, perma. Yun. Kilala na kita da. Gali kay may mga estudyante, gaga-compromise. Nga, mga karnal ina. Di wala tamay mo. Tandaan nyo, hindi kita taga-dere. Sang gimbaton nyo si Jesus Christ, naging anak kamo sa Diyos, hindi naton pwede himuon ang ginahimo sang kalibutan. May haraya di sa mga nagsimba. Wala sa nagsimba niya, hindi ka limayo kung baptist ka, no? Kung hindi ka na maka-inom-inom. Siling ko na palahubog ka na sa una, anak ka sa Diyos, may inom ka pagyapon. Tani sa unang pahubog ka na sa napatay ka. Basulo mo yung baptist yan nga, way ka na kalipay. Ay kalipay gali sa inom-inom lang. Ang kalipay naton sa Ginoo. Dira nakuhalin, natilawang ko ng tanang nga droga, maliban sa Cebu. Natilawang ko na tanang nga ilimnon. Tanan niya barkada, ano pang kwaon ko da? Dira nakuhalin, anak na ko sa Diyos. Nga, wala, intindi mo mga bata pa sa Ginoo. Normal na. Wait mo. Pero kung magdako na siya, magro na siya, gamature na, gwapo na. Di ka na namang problema sa ila. May mga tatay pa rin inom-inom gani guro. Di ba? Alas sa kamot, inom. Iyo-yo-ya pa sila. Alas na? Iba ni sinyo guro, kapanigarilyo pa. Di ba? Di ko ni kaya bago pa lang, normal lang na. Kaya wala ka pag-agro. Pero kung dugay ka na Kristiyano, siyempre, ginkalimta mo na if any man be in Christ, he is a new creature.
All things are passed away. Behold, all things are become new. Anak ka na sa Diyos. O, time na ko. So, bilang membro ng CBBC, 32 years na kita. Dapat nag-grow kita. Amen? Everyone that uses milk is unskillful. Ang bata, way ginebot. Ang bata, ilintindi na. Amo nang iba sa inyo, ginaintindi na lang ka mo. Kay bata ka pa. Pero 20 years ka na nga membro. 30 years ka na nga membro. Kaya kung akong takaakigan, ma-offend ka. Sa wali na lang ko gabawi. At least, hindi halata. Amen? Oh, unskillful. Wala ka sa may nainsindihan. Wala ka sa may naibaluan niya kamatuuran. Nga man, babes in Christ ka pa rin. Matiya, hindi ka mo nangyari dire, makita ko pa sa mga sunod niya mga binulan, tinuig. Mawawala ka dito. Bakit? Hindi ka lumalago. Believe me. Kaya kung tanan kita mature, gadamo lang gadamo mo. Nga man madamot na sa mga nadala sa church, na saved, na baptized, bakit hindi sila nagpapatuloy? Mga bata yan, kailangan mo yung alalayan. Kumisin, inalalayan mo na nga, hindi pa magpagpatuloy. O, sa Oxford, pila ka mo na nabaptize. Halos na nabaptize sa Oxford, di ba? Pero sana yung iba? Kasi nga mga babes. Oh, di ba? Kaya dapat bilang pastor, mahabang pasensya mo. Kaya pag-grow, hindi mo na, bang! Amat-amat na, proseso na. Hindi basta-basta kung ang isa ka nanay, grabing ugta sa bata, hasta nga magdako, kag pagdako, nagulugtasan pagid. Masiling ang nanay, tani wala ka na lang nagdako to. Day, kung amo malaning sapiton ko sa imo. Kita mo to sa gimbombo, viral. Isa ka nanay, gimpang sunog yata na nga diploma ka mga awards yung mga bata, kay mga wala kuno batasan. Ako, hindi ko pagsunugon to. Sila ang sunugon ko. Joke lang. Kalay, pinalaki mo mula pagkabata. Kung ano nga sakripisyo sa nanay kag tatay. Pagdalag ko mga wala batasan. Akala mo nag-aaral sa university, mga mababait at maging magalang, mas lalo nagiging hayop ang pag-uugali nila. Amo namin ni Gugma, budlay, bisa sa church, budlay. Huwag ko lang na ginambal sa inyo. Usa ka pa utwas man ko, pero amo na yung pinili ko nga vocation ang magpastor. Budlay magbakiro. Sila gani sa isa ka evangelist, mas may pa nga magbakiro ka, samba ka, nga 1,000 kaysa magbakiro ka sa mga membro nga 100 kabilog. Kaya ang baka pagabal mo, sulod sa turil. Kita nyo sa TV Patrol nagliga niya gabi? Babae nga bakira. Babae. Sino nakatanaw? Sa kay Nolides Castro. Ako lang galantaw sang EBN-CBN. May 80 siya kakanding. Hindi ko lang panihol. Hindi na. Pupunta na tayo sa kainan natin. Lahat ay maganda. Go! Labas na nan.
Oh, walang lalabas siya na, kain kayo, kain. O yan. Tipo naman. Oh, tapos na tayo. Balik tayo. Balik naman na. 80 kabilog. Membro, church, magsaluwining kita. Saluwining ka na. Church, maghatag kita sa gawain. Hatag naman. Church, mayroon kita cheerful giving. Mabakasyon, kuya. Church, may outing. Yes! Karnal. Amo na ang sitwasyon sa pastor nyo. Huwag makusweldo. Amo na pasalamat ka mo, hindi ko hireling nga pastor eh. Kaya kung na-hireling ko, ginasweldoan niyo ko, hindi nyo na ako di makita. Ang pagpastor ko, panawagan ko ni. Kaginahimo ko ni, hindi lang sa inyo ko ni, para sa Diyos ko. Wala ko ni sa may ginalagaran, ang Diyos lang. Amo na, nga 35 years na ko sa December, ari ko sa gihapon. Wala gani ko pangayo sa mga appreciation nyo. Wala. Kaya hindi ko na gusto. Kaya ginahimo ko ni para sa Diyos. May iba niya nga pastor, kita mo, grabe. Big time. Pero wala, hilikoton. Sa nagsurrender ko sa kabuhay ko sa Ginoo, why ko kasi ga-jealous ko kay may mga pastor nga mga manggaran. Ang pagpati ko yung pastor, dapat mamanggaranon eh. Turman, ang panawagan namo niya para sa Diyos. Hindi ko yan si Kibuloy. Kung gusto ko, kwartaway na lang ako nagpastor eh. Ang iba naman niya, magpastor ka para makakwarta ka. Imagine, gamitin mo ministry para makakwarta ka. Dako pa ka mo ginabato sa akon. Pila allowance sa iyo? 5,000 a week. Pila sweldo niyo taga-Oxford? Pila, Gisa? $30,000, amamo na, why? 20,000. Sobra gamay. Oh. Ako pa sildo sa akon. 21,000 mo sildo, ako 20,000 ang bulan. Ang 21,000 mo, ikaw lang kakaon. Ako ginabalik ko sa church 80% ang offering. May reklamo ko sa inyo? Wala. Ari ko niya hindi para magkapera. Ari ko niya para sa ministry, not for ministry. Mapatay na lang kuya, bisang wala ko balay, okay lang kuya. Mapatay na lang kuya, nga wala kuya, kwarta sa bangko, okay na kuya. Kay pagabot sa langit, at tutuyang payday, at tutuyang rewarding sa langit. Bili mo na tayo nila kwarta. Si Kibuloy, maliban pa impyerno na, bili mo na yung kwarta. O, sino mabuto kay Buloy senador? Pag binuto o bala ko si Nanay Bulante, number 1 niya. Pero bala mo kung matured ka, huwag mo ginatanaw ng mga bagay material. Ako lipay na ako makita ka mo nga naginapakamayo mo sa Diyos. Lipay na ko nga nagapangalagad niya mo sa Diyos. Amo na ang bali, Paul, you are my joy and my crown. Di, way pa sildong pastor, pasaway pa ka mo. Pakalainom pang pastor, way nagid. But it's normal. Amen? Ginoo, salamat si mo pulong. Yes, Lord, inaamin namin
There are some Christian na wala gigatubo sila Christian life. Not because nagkulang ka. Not because ang problema ang imupulong. Ang problema ang amon tagipusoon. Lord kabay, sining gabi, sa introduction sa amon series about Christian growth, kabay pa mag-grow kami sa amon Christian life. Bless the invitation tonight. In Christ's name we pray. Amen. God bless you. Come. Ask yourself, am I growing? Ako ba'y lumalago sa Christian life ko? Ikaw lang na makabalo, utod. Kabay pa sining gabi, ma-realize mo ang imo pagiging Kristiyano sa tubangan sa Diyos. Tunay nga anak sa Diyos, ang tunay nga Kristiyano, nagadesire na siya mag-grow sa iya Christian life. Maging blessing sa ibang mga tao. Labi sa tanan makaimaya sa Diyos. Amay Diyos nga balaan, ikaw magpakamayo Ginoo sa among kabuhi. Kabalo kami mabudlay ang magtubo. It takes patience. That's why bilang pastor, wala kami ibang nangad, kundi ang magpadayon sa pagtudlo, pag-edukar, pag-equip sa mga anak mo. Agad maging kagabit kami sa imong bulagon. Dalayawon ka sa among kabuhi. Sa pangalan ni Jesus, sinasaligan tanan. Amen and amen. Thank you. Gampanan natin ang ating offering.